Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello po mga ka-airsoft, hello po sa inyo lahat. Magandang araw ng Lunes ngayong umagang ito. Boat naka-play na? Wala. Ayun, yun. Okay, magandang araw ng Lunes sa inyo mga ka-airsoft. Magandang araw ng Lunes sa lahat. No? Okay mga ka-airsoft, today review and unbox pa rin tayo. Siyempre, yung lagi nating ginagawa, yung everyday nating routine na ginagawa, no? Review and unbox tayo ng mga unit na for shipping papunta sa ating mga ka-airsoft from different province. Okay? Shoutout po. Good day and good morning. Paki-PM kay Ma'am Terry Ann, ha? Shoutout, good day and good morning sa inyo mga ka-airsoft. Dito po tayo ngayon sa ating shop. Hello po sa total of 1 million subscriber natin. Sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages plus sa ating YouTube channel. Okay mga ka-airsoft? Ngayon po, review and unbox tayo ng unit ng ating ka-airsoft, Terry Ann Len. Nakakatuwa naman, no, yung ka-airsoft natin. Paano ba to? Mapa babae man, mapa lalaki man. Okay. Mapa babae man, mapa lalaki man. Ine-embrace na yung hobby na airsoft, no? Dahil na rin yan sa influensya na ginagawa natin everyday na review and unboxing. Nakikita nila na educate sila kung paano, kung ano yung tamang dapat gawin sa airsoft, na encourage sila, na hihikayat sila, di ba? Okay yan mga ka-airsoft, yan yung unit ng ating mga ka-airsoft, Terry Ann Len of Calapan City, Oriental, Mindoro. Number 1 ang unit niya is the M4A1 carbine. What is good and special about this unit is CQB siya, no? Saktong-sakto, kayang-kaya, pwedeng-pwede sa ating ka-airsoft na si Ma'am Terry Ann kasi kayang-kaya niyang gamitin to, maimamaneuver niya. It is because hindi siya ganun kahaba. This is a CQB, di ba? Alam niyo naman ang itsura, alam niyo naman ang difference. Na alam ko na i-discuss ko na yan sa mga iba kong vlog, yung mas longer version nito, 'di ba? Yun yung RIS naman, mas mahaba siya ng bahagya. Pero ito, makikita ninyo, napakaganda. Two-tone color siya, full metal mula ulo hanggang paa. Malakas kung sa malakas, solve kung solve, dahil napakaganda, napakatindi niya, no? Isa lang sa mga features niya, hindi katulad ng mga ibang unit. This unit has a fixed front sight, no? Makikita nyo, itong front sight niya, yan, ito makikita nyo itong part na to, fixed to. Hindi na naaalis yan. Diyan na yan. Hindi tulad ng iba na nare-retract, na natutupi. Okay? Then, another thing is, ito naman, yung rear sight niya, medyo may kataasan kung makikita nyo. Conventional ang itsura niya. Pero, pwede mong alisin yan. Pwede mong alisin yan. Ayan, no? Naluluwagan lang. Then, pwede mong palitan ng scope. Di ba? Mas magiging effective ka, mas magiging effective yung unit pag gumagamit ka ng scope. Kasi, mas napapadali yung pagsisipat mo. Okay? Yan. Ngayon, this unit is a battery operated, which is good, lalo na sa lugar nila, sir, nila madam, sorry. Calapan City, Oriental, Mindoro, just in case na maubusan sila ng gas, walang problema to. This is a rechargeable battery. Parang cellphone lang. Yun naman ang advantage talaga ng mga unit na how do you call this, na powered by a rechargeable battery. Yun ang kagandahan kasi parang cellphone, pag nalobat, pag naubusan ka ng power, i-charge mo lang, 'di ba? Hindi katulad ng mga gas type, pag naubusan ka ng gas, wala na. Hindi mo talaga siya magagamit. Not unless magkakaroon ka ng panibagong gas, which will took ilang days din, 'di ba, para makabili ka or para magkaroon ka. That's the only time na magagamit mo ulit yung unit mo. Pero pag mga AEG, pag mga electric type, naubusan ka ng battery, i-charge mo lang sa 220 volts, good to go na ulit. Okay? Ito yung unit ng ating ka-airsoft, Terry Ann. Madam ka-airsoft pala. Terry Ann Len Nitoma of
Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, shoutout po sa iyo, madam. Hello po. Next natin is si Mike Padua of Sorsogon, Bicol. Mike Padua of Sorsogon, Bicol, what is good and special about dun sa unit niya? This is the Lonex DSG. What is good and special about this? This is a high-end type of a rifle, reliable, durable, no, reliable, durable. Ito yung tipo ng rifle na napakatindi, napakatigas, napaka sarap i-upgrade, napakalakas i-upgrade. Why, no? Kung familiar na kayo sa akin, mga ka-airsoft, this is one of my favorite brand. Lagi kong sinasabi yan sa mga vlog ko, Lonex, no? Tulad nga ng sabi ko sa inyo, I have a 22-year-old na Lonex na rifle. Wow, magpasa hanggang ngayon, kumakamada, napakaganda, napakalakas pa rin. Actually, klinono ko na yon ng mga nakaraan, nasa 600 FPS ang lakas nun, di ba? Masasabi kong isa sa pinakamatibay kasi hanggang ngayon, kahit sa ganung lakas niya, talagang pumapalag pa siya, talagang kaya pa niya, di ba? Yan naman talaga ang yan ang katangian na meron ng Lonex. Oh, by the way, no, Lonex is a US-based company that is produced and assembled in Taiwan, no? Kaya talagang trusted, talagang maaasahan mo, talagang matibay. Okay. Kung makikita nyo, itong Lonex na to, kung tutuusin, mas maliit siya dito sa CQB natin. That's why we call this a micro CQB. Ayan, no? Yan yung difference nila, oh. Yan. Although konti lang naman, di ba? O konti lang naman. Kaya lang, ang pinagiging sukatan natin dyan, ito eh. Di ba? Yan. Konting-konti lang naman, hindi. Hindi pala naka-fully, Hindi nakasagad, oh. Actually, medyo pag sinagad natin yan, pagpapantay natin, ayan yung difference niya, di ba? Pero, kung sisipatin mo, malaking bagay yung ganyang difference, di ba? Ito naman, ang pinagkainaman naman ito, kung mapapansin nyo, naka-inner barrel na to. Tapos, kumbaga upgraded na rin siya. Mas matindi nga lang yung upgrade na meron to. Naka-suppressor na rin siya, mapapansin ninyo, di ba? Naka-suppressor na hindi katulad nito na naka-flash hider. Pero ito, naka-suppressor na. Then may angle grip na rin siya dito sa baba to make the player more comfortable on holding the front receiver, di ba? Ayan, no? Ayan. Mas magiging komportable ka, mas naka-angle na yung kamay mo. Okay? Then, isa pa sa what is best dito sa unit na to, this is a hard polymer. Hard polymer ang body niya, okay? Ano ba yung special sa hard polymer? 'Di ba nowadays, kung familiar kayo, pag meron tayong motor, pag meron tayong sasakyan, 'di ba? Yung mga other parts, other fender, flaring, hood, 'di ba? Pinapalitan natin into a carbon, 'di ba? Bakit? Kasi yung carbon mas magaang, mas matibay, mas matigas, di ba? Yun, ito parang ganon, carbon, no? Pinagaang na siya, okay? Kaya nga hard polymer, sikat na sikat. Isa pa, di ba? Yung hard polymer, kahit tuktukin mo, okay, kahit madapa ka, kahit sumadsad siya, hindi siya magagasgas. Hindi katulad ng mga full metal. Ang mga full metal naman, although metal siya, pero we have to accept na coated lang yon, di ba? Pinturado or powder coated, ganon. Hindi katulad ng mga hard polymer, kung ano siya since day one, ganon siya 5 years, 10 years from now. Kasi hard polymer siya, ibig sabihin, hindi siya magagasgas. Very flexible, very durable. Kumpara mo naman sa mga full metal, oo, matigas siya dahil full metal siya. The problem with the full metal, pag nadapa ka, pag natabig mo siya, pag gumasgas siya, talagang gasgas. Visible yung makikita mong mga scratches doon sa unit. Okay?
Yun. Kaya yun ang pinagkaiba ng hard polymer into full metal. Mostly of the player nagsiswitch sa polymer. It is because magaang, lighten, kumbaga magaang na yung unit mas pinagaang pa, 'di ba? Mas madaling i-maneuver, mas madaling bitbitin, mas madaling kargahin. Yan. Yan ang pagkakalamang ng mga hard polymer into full metal. Okay? So, dire-diretso tayo, no? Review and unbox tayo. Bernard, yes, big man. Kahit mauka, ganun pa rin yung coating niya. Baka ibig niya sabihin kahit how do you call this? Gumasgas, sumadsad, kumadkad. Parang basta gano'n, no? Alam niyo na 'yon. Hindi ko lang masabi, nasa dulo na ng no? Kahit gumasgas siya, ganun pa rin ang coating niya. Hindi siya magmumukhang luma. Hindi siya magkakaroon ng tuklap, ganun. Hindi siya magkakaroon ng bangas kasi hard polymer to. Pero full metal internals. Regarding sa weight, actually mabigat pa rin siya, no? Mabigat pa rin kung mafe-feel mo ba yung parang totoo yung bitbit mo. Yes, mafe-feel mo kasi nga Lonex to alam niyo naman lang Lonex antitindi ng mga internals, no? Compare mo dun sa mga other competitive na talagang parang wala lang yung internals. Pero si Lonex talagang matindi, talagang malupit yung internals niya. Okay? Okay, no? So, ngayon, let's begin. Unit ng ating ka-airsoft Terry Ann Len ni Toma. Okay, Santa Isabel, Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, no? May tanong sa akin dito, pero sagutin muna natin bago tayo magsimula. No? Ano ba ang mas effective? GBBR or electric? Ano raw ba yung mas effective? Actually, mga ka-airsoft, no, ito sasabihin ko sa inyo. Regarding effectivity, nasa paggagamitan mo kasi yan, no? Meron mga taong nag-enjoy using GBBR because of the recoil. Meron naman taong nabibitin sa GBBR because of the BBs on the magazine, no? Ang GBBR kasi, maximum rounds of 30 lang ang magazine. 'Di ba? Hindi ko kasi masasagot kung ano yung mas effective. Nasa pinaggagamitan nyo kasi yun Maaring yung paggagamitan nyo, hindi effective doon yung isang unit, no? Ngayon, ito, ang GBBR kasi, maximum of 30 rounds lang ang magazine, while the AEG is 300 rounds. Kung ikaw yung tipo ng taong gusto mo nagpapaulan ng bala, don't go for the GBBR kasi mabibitin ka. Tandaan mo, isang magazine ng GBBR 30 rounds lang. 'Di ba? Kung ikaw yung tipo ng taong gano'n, nagpapaulan ka, gusto mo rat-rat talaga, don't go for the GBBR, mabibitin ka po. Pero ikaw yung tipo ng tao na gusto mo precise, 1:1 kill. Hindi ka naman gumagamit madalas ng rapid fire. Pwede sa yung GBBR, 'di ba? Kaya pinakamahirap sa part ko yung mag-recommend, mag-suggest, no? Yun ang pinakamahirap sa part ko. Ang ginagawa ko lang batayan sa pagsasuggest, sa pagre-recommend is kung paano at saan niya gagamitin at kung anong klaseng airsoft player siya, no? Kung aggressive siya, bata-bata, malamang sa malamang gusto niya yung may mga rapid. Then kung may pera, syempre, gusto niya yung may rapid kasi nagpapaulan ng bala, 'di ba? Pero kung syempre graduate na tayo sa rapid fire, gusto natin 1:1 kill, merong isang target, isang bala, ganon, 'di ba? Go for the single fire, solid punch, sabi nga, 'di ba? Pag sinabi solid punch, single fire ka lang, pero solid. Talagang bumabaon. The rapid fire, rapido nga, marami, pak, pero medyo walang direction. 'Di ba? Mostly naman talagang rapid ganun Walang direction. Talagang kung saan-saan, 'di ba? Pero yun nga, nakadepende pa rin sa paggagamitan mo kung ano yung magiging effective na unit para sa iyo, 'di ba? Boss Idol, saan po kayo naglalaro? Sean Saludes Lagman. Hindi na maasikaso yung paglalaro, boss, for now, no? Dahil sa scheduling, no?
Pero kahit nasan ka man, may mga game site malamang na malapit sa'yo, no? Ang importante magka-airsoft ka muna. Kung may airsoft ka naman, try to find a game site near you para ma-enjoy mo yung unit mo, di ba? Mas masarap pa rin yung dumadayo-dayo ka sa game site. Samantalahin nyo mga airsoft habang walang gun ban. Kasi during the gun ban, medyo kailangan ipahinga yung unit nyo sa bahay nyo. Hindi nyo pwede ibiyahe. Although, pwede pa rin kayo maglaro sa bahay nyo, di ba? Sa bahay nyo, sa garahe nyo, sa backyard nyo. Pero, iwasan natin yung ibabiyahe yung unit from one place to another place, from one province to another province during the gun ban para makasunod tayo sa COMELEC guidelines na iniimplementa ng ating gobyerno. Okay? So, let's begin mga airsoft, no? Unit ng ating Madam Ka-Airsoft, Terry Ann. Okay, this is the M4 A1 CQB. Tulad ng sinasabi ko kanina, makikita nyo two-tone color. Meron tayong full black nito, but ito yung ni-request nila, two-tone color with a tan version of magazine pa rin. Maganda siya, malupit naman. Hindi ko lang alam yung age nung gagamit nito, pero I think mga physically fit naman sila. So, kaya nila yung weight nito, di ba? Okay, then, itong unit na to is full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Fixed front sight, removable rear sight. Kung gusto nyo lagyan ng scope, pwede. Mas maganda rito, holographic. Huwag nang gumamit ng red dot kasi medyo oldies na yon. Okay? Ngayon, to adjust this butt, pwede mo pa kasing pahabain yan eh. Ayan, no? Okay? No? To adjust, para ma-i-adjust mo, press mo lang to. Pipindutin mo lang to. Ayan. Ngayon, para maalis natin to kasi maglalagay tayo ng battery, okay? Para maalis natin to, instead of pressing this, hatak. Hatakin natin. Then, slide it all the way. Okay? So, ito yung plug kung saan mo ilalagay, kung saan mo ipapasok yung battery. Okay. Alisin muna natin yan. Dako muna tayo sa battery. Every battery has a 2 years lifespan. Pwede mo na ituloy muna yan. Tignan mo. Hindi pa lalabas. Hindi ko lang actually. Ayan, no. Every battery merong sinasabing 2 years lifespan. Okay? Ngayon, after 2 years, yung battery mo, medyo weak na. Medyo maano na. Maiksi na yung buhay niya. Medyo mabilis na siya mag-lobat. Okay? Sa battery, meron 3 bagay na kailangan nating pakatandaan. Okay? Number 1, sa battery, hindi siya pwedeng ma-drain. Masaid. Hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, sumobra sa charge. At lalong-lalo na ayaw niya, hindi siya pwedeng mainitan. Why? Pag naiinitan siya, bumababa yung lifespan niya, lumulobo siya. Like poly battery kasi mostly ang battery natin. Kahit ano namang battery, basta nade-drain, nag-iinit, nasisira. Ingatan lang po natin yon para maging matagal yung paggamit natin sa airsoft. Ma-maximize natin yung battery natin. Okay? Suggested na charging time ng battery is 2 hours. After 2 hours, bunutin mo muna, pagpahingahin mo muna din, kabit mo na lang ulit. Yun ang pinaka-suggest ko ha. After that, 2 hours, na full charge yung battery mo, which is may indicator naman, good. Kung hindi naman siya ma-full charge within 2 hours, bunutin mo muna para makapagpahinga 5 or 10 minutes, resume mo na lang. Okay? Ngayon, next natin. Battery, kailangan pag i-charge, para hindi mag-init, bunutin sa rifle. Huwag nakakabit para yung ventilation is room temperature kung tawagin. Diba? Okay, ngayon, lagay natin to. Drop lang natin ang battery dito. Actually, testing battery ko lang. Okay, pasok natin. Then, ito. Ito. I-plug lang natin. Okay, yan. Yan ha. Plug then, next thing to do is secure all the wire. I-secure natin yung mga wire para masigurado natin na walang maiipit para masigurado natin na hindi mag-grounded. Secure all the wire lang. Okay, then, balik natin to. Hatakin ulit natin, then slide lang natin papasok.
That's it. Ayan na. Good to go na. Single fire. Rapid fire. Okay, dito yon, no? Ito, single safe mode, nasa 9 o'clock nakatutok, hindi mo mapipindot. Ngayon, 12 o'clock, yun yung single fire. Ngayon, 3 o'clock, yun yung rapid fire. Dire-diretso, rapido. Okay? Ngayon, next natin is to access the magazine. So, this is the magazine, pero brand new to, ayaw ko magkagasgas. Gagamitin na lang natin yung magazine ko, which is may bala na. Okay? So, mga airsoft, this is the magazine. The magazine has a maximum rounds of 300. 300 yung mailalagay mong bala. Bubuksan mo lang rito sa ibabaw, then bubuhusan mo ng bala. Yung bala na ibibigay ko na freebies, pwede nyong i-transfer, ilagay sa isang bote na malinis na tuyo, wag basa. Okay? Buhos nyo lang dito sa ibabaw hanggang sa mapuno yung magazine. Okay, after that, isara nyo para hindi tutulo yung bibis. Yan. Okay, ito na. Ito na yung mga importanteng notes, pakinggan ninyo. Ngayon, may gear sa ilalim ang bawat magazine. Kung tawagin niyang kamot, kinakamot. Gear yan para yung ibinuhos natin is maitulak niya, maisubo niya, maitulak niya papanik doon sa unit natin. Dito nangyayari yun. Kaya kailangan yung gear sa ilalim kamutin. The more na marami kang charge ng kamot, the more na marami siyang naitutulak na bala. Okay? Ngayon, pag medyo matigas na, medyo maano na siya, mahigpit na, pasok nyo na. Pwede na yan. Pasok. Make sure you heard the clicking sound. Siyempre, make sure na hindi siya malalaglag. Normal bang kumakalog yan, Big Man? Yes, normal na kumakalog yan. Hindi natin ma-eliminate yan. Kasi ang tawag niyang clearance, no? Okay, ngayon, after that, ready na kayo to fire, no? Mga airsoft, meron siyang charging handle dito, kasahan. Sa mga AEG, I don't suggest na kinakasan nyo pa. Kasi baka masira to, mapungal, patid yung spring, magkakaroon pa kayo ng problema sa unit ninyo. Huwag nyo nang ikinakasa pag mga AEG, hindi na kailangan ikasa. Okay? Huwag nyo i-access to. Again, huwag ina-access to kasi ginagalaw lang to. Ayan, bumubukas yan. Ginagalaw lang yan during the calibration pag nag-upgrade tayo ng spring. Kung di naman kayo nag-upgrade, huwag nyo nang papakialaman kasi pwedeng sumakit ang ulo nyo dito. Okay? Pag nasira yan, pinasok ng bato, pinasok ng bibis, tinamaan ng bibis, pinasok ng insekto, pinasok ng mga foreign element, magkakaroon pa kayo ng problema sa hop-up chamber nyo. Okay? Ngayon, single fire. 12 o'clock dito yan, dito nilalagay yan 12 o'clock, single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, sarap. Okay, so ayan na. Nakita nyo na, nag-firing na tayo. Every time na matatapos kayo maglaro, ang sarap nitong unit na to. Ang lakas lumagitik, no? Talagang warak-warak yung warak-warak yung target ko eh. Okay, every time na matatapos kayong mag-firing, always release the magazine. Normal yan na may malalaglag na bala. 4-5 BBs. Big Man, pwede ko pa bang gamitin yan, itong mga na bunot na bala? Okay lang, hanggat hindi tumatama sa lupa, pwede pa naman, no? Kaya ingatan yung malaglag kasi sayang din. Pero syempre, pag nalaglag na, huwag nyo nang pupulutin kasi baka may dumi, baka may mantika, baka may langis, merong basa. Mapulot nyo, mailagay sa unit nyo, madumi, yun ang sisira sa unit ninyo. Okay? Ngayon, single fire, after you release the magazine, single fire to clear the chamber. Okay. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay nyo siya sa rapid fire. Okay? Press nyo na 1 second, then single fire. Then, put it back to safe. Yun yung pinaka-proper way para yung spring ninyo ma-rest ninyo. Pag hindi ninyo nire-rest yung spring ng unit ninyo, humihina yan. Pahina ng pahina ng pahina. Kaya iwasan ninyo yan. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, Terry Ann of Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito na po yung unit nyo. Ready na po for packing, ready na po for shipping. Pag mag-charge po kayo ng battery, always make sure nakabunot, wag pong nakasaksak. Okay? So, ayan po, unit na ating ka-airsoft. I-ready na po to for packing. Then,
trade na natin kung maihahabol sa shipping. Okay? Ito yung magazine. Pakikompleto yung ano niya. Lowering spring ngayon yata, meron na yata. Number ng? Hindi, ayun. Yung mga nakasabit, lowering spring. Ito. Pakakuha. Okay na. Ba't walang label to? Upgrading to. Yung isa lowering yata nandito. Tingnan mo rito. Yung malabo ang ano. Ayan. Okay? Yan. Yan. Okay na. Hindi, tignan mo rin sa detail. Okay, next unit natin no, is unit syempre ng ating ka-airsoft. Ka-airsoft pa rin from Sorsogon, Bicol, Sir Mike Padua, no? Bati nga muna tayo, okay? Ano pa ma-recommend niya na unit for beginner po? Sabi ni Sean, ano raw ma-recommend natin for beginner? Sean Lagman, no? Unit for beginner, you can go for pistol. You can go for rifle. There's no such thing as beginner's unit. Walang ganun, no? If afford mo yung pistol, go for pistol. If afford mo yung rifle, go for rifle. Diba? Both unit or you can get the both. Diba? Depende sa kakayanan mo, depende sa bulsa mo, depende sa interest mo doon sa hobby. Kung gusto mo lang naman na masubukan, you can go for pistol. Pero if you are a real man, if you are a talagang lalaking lalaki ka, mostly of ng mga lalaki gustong may baril eh, di ba? Yan. You can get the boat, no? One thing lang masasabi ko, kung beginner, bago ka, it doesn't mean nakukuha ka ng budget meal. Hindi, it doesn't mean nakukuha ka ng China. It doesn't mean nakukuha ka ng pinakamura. Kung bago ka, kukuha ka ng pinakamura, kaya mura yon kasi low quality yon. Kung bago ka, napunta ka sa low quality, mananatili ka na lang newbie forever. Kasi bakit? Kasi kung nakakuha kang low quality, hindi ka mag-enjoy magki-quit ka. 'Di ba? Kasi mag-quit ka kasi yung unit mo, low quality, so gawan Lunes, sirang Martes, mabilis masira. Yung unit mo, low quality, hindi ganun kasarap gamitin, hindi mo ma-feel yung lakas, kasi nga low quality di ba? So, yun ang nagiging problema. Kung bago ka, mas maganda, makakuha ka ng unit na maganda. Di ba? Hindi porket bago, kukuha ka ng unit na pangit. Pag unit na pangit ang nakuha mo, ang bilis mo magki-quit. 'Di ba? Tapos yung memories nung pangit na unit, babaon na sa utak mo. Maaalala mo palagi na ang pangit ng airsoft. 'Di ba? Kasi pangit yung nakuha mo. 'Di ba? Pero kung maganda yung nakuha mo, utya, ang pakiramdam mo, ang sarap mag-airsoft. Bakit ka nasarapan mag-airsoft? Kasi yung nakuha mo maganda. Diba? Ganun lang yon, di ba? Ayan. Kaya, maging ano tayo, maging mapanuri tayo, di ba? Kung ano yung kukunin mo, kung ano yung sinasapit mo, kung ano yung nararamdaman mo sa airsoft, nakabase yan kung ano yung kinuha mo, kung ano yung binili mo. Kung bumili ka ng pangit, malamang pangit yung experience mo sa airsoft. Pero kung bumili ka ng maganda, malamang sa malamang maa-addict ka. Di ba? Baka ikaw pa mag-promote ng airsoft sa pamilya nyo, sa angkan nyo. Di ba? Pero kung pangit ang nakuha mo, pangit ang memories mo. Tapos nabalitaan mo yung pinsan mo or yung kapatid mo bibili ng airsoft, anong sasabihin mo? Ang pangit ng airsoft, huwag kang bibili niyan. Nagkaroon ako niyan, sira agad. Di ba? Kaya nasira agad kasi walang kwenta yung nakuha mo. Yun lang yun, no? Pagsasabi lang po ng diretso yan, no? Ito pa rin. Okay, ito tapos aming beginner po. Good morning, Sir Bigman. Awesome, enforcer. No, okay. Thank you, sir. Good day, sabi ni Alan Villaris. No, okay. Okay, hindi pa rin dumating yung package nila Alan Villaris tsaka nila Sir Polo Rodney. Ano ba yung nakapak dyan?
Ayan, no? Wala po. Sa ano yan? Sa biyay. Okay, okay, no? So, ayun, okay. So, dire-diretso tayo, Sir Mike Padua. Okay? This is a Lonex, kaya sabi ko sa inyo, one of my favorite. Malaki ang pinagkaiba nito doon sa idinemo ko kanina. Okay? Si Lonex, yung idinemo ko kanina, kung ikaw yung tipo ng tao na newbie ka sa airsoft, i-upgrade mo siya, baka meron pa akong medyo hesitant pa ako. Baka hindi mo kayanin, baka hindi ka marunong, ganun. Pero kay Lonex, kahit hindi ka marunong, kahit 2-year-old, kahit grade 2, grade 3, grade 4 na student, kayang i-upgrade si Lonex. Why? Bakit? Sige. Kung makikita nyo kanina, inalis ko to doon sa isang unit, no? Inalis ko. Alisin natin. Okay? Yung battery nung kanina, dito inilalagay. Dito. So, this bat tube will serve as the battery compartment. Pero, ibahin nyo si Lonex. Si Lonex is dito nakalagay yung spring. Itong tube na to. So, pag i-upgrade mo si Lonex, i-access mo lang to. Bubuksan mo lang to, ipapasok mo yung kukunin mo yung spring guide, ipapasok mo, papalitan mo. Kahit nasan ka, kahit nasa game site ka, kahit nasa bundok ka, basta meron kang spring and tools, kayang-kaya mo. 'Di ba? Luluwagan mo to, aalisin mo yung lumang spring, ibabalik mo yung lumang spring. Hindi katulad ng other M4 na babaklasin mo tong receiver, aalisin mo to, bubuksan mo yung gearbox, etc. etc. 'Di ba? Pero si Lonex, ibahin nyo. Dahil si Lonex, ulit, dito lang siya ina-access. Itong part lang na to. Which is hindi ko nabubuksan. Kasi naka-upgrade na to. Settled na yung spring nito. Pag binuksan ko, mababago na naman yung setting. No? Okay, so ayan, dyan nilalagay yung kay Lonex. Ngayon, saan nilalagay yung battery ni Lonex? Pasok nyo to. Dali ah. Yan. Pasok nyo yan. Ngayon, ito. Pigain nyo to, left and right. Patulak. Ay, sorry. Medyo... Ay, pasuyo. Medyo may kabigatan lang mga ka-airsoft kasi bago yung unit. Okay? Ayan, no? Aalisin nyo lang yung cover dito sa rear part ng butt. Then, pasok nyo lang yung battery dito sa compartment sa magkabilang gilid. Okay? After that, ayan, ipa-plug nyo na rin siya. Ayan, plug natin. Ayun. Okay. Then, na-plug mo na. Secure mo yung wire para sigurado tayo na hindi siya iipit. Kasi, pag umipit, pwede maging grounded yung unit mo. Diba? Dali, paano ba ito? Ayun, dito. Ayan. Secure mo lang. Pasok mo lang sa mga compartment para ma-protectionan natin. Ako kasi ayaw ko na na yung wire ng unit natin nasisira kasi medyo maselan ako sa ganun no. Pagpasensyahan nyo na. Yan. Iaayos nyo lang. Dali Yan, secure nyo lang yung mga wire, 'di ba? After that, put back the cover. Pwede mo nang ibalik to. Okay, then, lagay mo na, lagay mo na ulit to, yung cover niya. That's it. Ayan na. Then, single fire. Ganun pala na. Save, 3 o'clock, tama, 9 o'clock. Single fire, 12 o'clock. Rapid fire, 3 o'clock. Okay? So, ayan na. So, dadako na tayo ngayon into our magazine. Nasaan na? Ayun. Magazine. Ganun pa rin. 300 rounds maximum. Bubuksan mo rito sa ibabaw, bubuhusan mo. After mo mabuhusan, napuno na, kamot. Okay? Para maipanik niya yung mga bala na dapat na ipafire niya. Ma-feed niya doon sa unit. Kamot. After that, edi okay na.
meron na siyang meron na siyang bala. Papasok na natin siya sa unit ngayon. Ganun din, tulad ng kanina, make sure na you heard the clicking sound. At syempre, make sure na hindi siya malalaglag. Okay? Ngayon, Lonex, ay okay, wala yung rear sight niya, pero lalagyan ko to. Lonex, ayan, retractable yung sight, front, pero mas okay to, mas gwapo to, tulad nga ng sinasabi ko, pag meron siyang, how do you call this, ano to? Scope, mas gwapo siya, no? Okay, firing tayo mga Airsoft, single fire. Grabe, ang lakas, ang tindi nito. Rapid fire. In-upgrade kasi kanina to, pakita ko sa inyo yung chrono ha. Okay, chrono natin siya. In-upgrade ko to kanina, hindi ko lang alam kung ilan ang chrono niya ngayon, no? Pero, ang tindi, lumalagitik eh. Normally, pag syempre, mas maliit ang barrel, mas mahina ang FPS, no? Pero, tignan natin, no? Kasi in-upgrade ko ng spring para tumaas yung FPS. Tignan natin kung ilang ano siya chrono. Okay, tamot. Chrono test tayo. Uy. Uy. Ma'am Sally, pahingin nga akong battery nitong chrono natin. Dalawang maliit. Wala palang battery. Dalawang pinakamaliit. Wala. Kuha tayo sandaling... Baka meron naman dyan. Hiramin ko ito sa remote na lang. Wala. Hiramin lang natin sa remote. Sorry. Walang battery ito, no? Nalobat kasi. Okay, so chrono tayo. Ma'am Sally, pakita na lang to sa camera. Paano ba to? Ayan, pakita sa camera. Okay, firing tayo na single fire. Normally to 370, 380. Pero tignan natin kung ilang chrono after the upgrade. Single fire. 486. Layo mo. Ayun. Malinaw? Oo. Both cam ha? Kahit ilayo mo masyado malapit. Okay? Yan. Okay? Firing. Next fire. 486. Taas ha? 488. 488. Sarap ha? Next. 485. 485. Next. Okay. 488. 488. No? So, sabihin na natin 490 and below. Di ba? Yun ang pinaka-safe, no? 490 and below ang FPS niya, no? Kaya, sarap. Pwede na. Napakatindi na. Mapapakinabangan na. Okay? So, nag-fire na ba ako? Hindi pa yata. Nag-fire na ba ako? Oo nga. Single fire. Fire pa tayo, no?
Okay, single fire again. Rapid fire. Sarap. Then, every time na matatapos, release the magazine, then clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay siya sa rapid fire. Press ng 1 seconds. Then, single. Then, safe. Okay. Mga ka-airsoft, ang Lonex is electric blowback. Meron siyang blowback. Kaya, ang sarap niyang gamitin, no? Hindi katulad ng iba, walang blowback para sumpit. Pero, ang Lonex, meron siyang electric blowback, no? Oh, yun. Tapos, okay, yun, yung billing ko pa rin, make sure na bago itabi yung unit, make sure na nasa magandang kalagayan, hindi siya malalaglag. 475 FPS, sabi ni Alan Villaris, mas malaki siya, no? Mas malaki siya doon, Alan Villaris, okay? Okay, sir, magkano po yung nasa... Sabi ni Alan De La Cruz, sir, magkano po yung nasa likod niya? Bossing, ang nasa likod ko, nasa 100 piraso. Ano dyan sa nasa likod ko? No? Ayan. Ang nasa likod ko, nasa 100 piraso. Ano po dyan? No? Alamin nyo kung ano yung gusto nyong malaman para po masagot kayo ng tama. No? Tatanungin nyo kasi kung ano yung magkano yung nasa likod ko. Ang dami na nasa likod ko, boss, eh. Kaya, paano natin mauunawaan, di ba? Okay, so, every time na matatapos maglaro, yun nga, tulad ng sinasabi ko, always remove the magazine, ha? Alisin yung magazine, kasi, yung battery. Kasi, para pag i-charge nyo, ma-charge nyo ng mahusay, ng maganda. Okay? Tapos, ayun, ano pa ba? Sabi ni, good for 30 meters with .32. Pwede yun, no? Sa ganung FPS, biruin mo 0.20 grams, nag 480. Pwede ka nang gumamit ng 0.30 to 0.35 to 0.40 BBS, no? Pwede na, kayang-kaya na niya dahil sa upgrade na ginawa natin dito, okay? Actually, 480, 490, 486 kasi, no? 490 and below FPS, hindi ko gano'ng expected yun para sa ganitong size. Ang expected ko lang is nasa 450, 460. Pero kung tumutungtong ng ganon, mas maganda, di ba? Okay, no? So, alisin natin yung battery. Siyempre, yung laging binibilin ko, ha? Hindi mo pwedeng ibabad yung battery, especially kung hindi naman gagamitin, para siyempre sa safety na rin ng mga ng anak, 'di ba? Ng natin, ng kamag-anak natin at ng mga kasambahay natin. Kasi siyempre pag may bala, merong battery tapos loaded ng bala, bigla nilang pinakialaman, biglang ginamit, delikado, 'di ba? Kaya always sabi nga kaakibat ng pagmamay-ari ng barel, ang airsoft is isang klase ng barel, is yung matinding responsibilidad, okay? Hindi pwedeng yung irresponsible kasi pwedeng makapahamak yung airsoft natin, okay? Okay, unit po ng ating ka-airsoft, Mike Padua of Sorsogon, Bicol, ito na po, okay? Mga ka-airsoft, announce ko lang rin, no, parating na yung mga unit natin, yung mga bago nating unit like staccato, no? Yung mga talagang avid fan dyan ng staccato, ng STI, parating na, no? Huwag ninyong palampasin yun dahil minsan lang darating yun, no? Pag pinalampas ninyo yun, ang tagal nyo na naman mag-aantay, no? Katulad ngayon, magdi-December, mag-ipon na kayo para doon kasi napakaganda ng unit na yun, okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft, no? Yun lang muna mga ka-airsoft. Sa mga nag-share po ng ating live video sa kanilang timeline, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-share, hit nyo po yung share button, share nyo po yung live natin, no? Para po dumami ulit tayo sa ating community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!